72 ang huling bilang ng mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Isinailalim naman sa DNA testing ang mga kaanak ng mga nasawi para tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga nahukay na katawan. Ang mga pansamantalanang inilibing sa Maco Public Cemetery, nilagyan ng palatandaan o code ang kabaong para mas madaling matunton. Ayon sa Maco MDRRMO, bumaba na sa 36 ang bilang ng mga nawawala. Patuloy pa rin naman ang assessment ng LGU para sa magiging relocation site ng mga apektadong residente. May live na ulat tayo dyan, maya-maya po lamang. Bukod po sa mga katawan ng tao, patuloy rin po ang paghahanap ng mga naiwang alagang hayop sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Ang tanong po ng mga evacuees ngayon, makakabalik na ba sila sa kanilang mga bahay? May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Connie, handa ang mga residente ng Zone 1 Barangay Masara na lumipat kung saan man sila patitirahin ng gobyerno ngayong wala na silang mababalikan sa kanilang lugar. Sa pinakahuling tala ng MDRMO Maco, umakyat na sa 72 ang bilang ng mga na-recover na bangkay sa Ground Zero. Kabilang na dyan ang mga parte lang ng katawan ang nahukay. 36 pa ang patuloy na pinaghahanap. 31 naman ang kabuuang bilang ng hindi pa nakikilalang bangkay. 14 sa naturang bilang ang pansamantalang nailibing na sa Maco Public Cemetery. Mahigit 100 rescuers pa rin ang nagsasagawa ng retrieval operation sa Ground Zero. Patuloy pa rin ang paghahanda sa relocation site sa Barangay Elizalde upang pagtayuan ng tila isang tent city bilang temporary shelter area ng mga taga-barangay Masara at Mainit. Ayon sa mga residente ng Barangay Masara na nasa evacuation area ngayon, susunod sila kung saan man sila ililipat ng lokal na pamahalaan dahil wala naman na silang uuwian. Naranasan man umano nila ang landslide noong 2008, ngunit ayon sa iilan sa kanila, kagustuhan nila na bumalik dahil sa kabuhayan. Maliban sa mga residente, patuloy ring isinasagawa ang rescue operation sa mga hayop na iniwan sa mga kabayan sa mga lugar na pinalikas ang mga tao. Ayon sa Provincial Veterinarian's Office ng Davao de Oro, hindi bababa sa 50 mga aso at pusa ang kanila nang na-rescue na iniwan na lang sa mga bahay o di kaya pakalat-kalat na lang sa daan. Inilagay muna ang rescued animals sa shelter area kung saan inaalagaan sila at binibigyan ng mga bitamina. Connie, bagamat patuloy ngayong hinahanda ang relocation site para sa mga residente ng Barangay Masara at Mainit, hinihintay pa sa ngayon ang go signal mula sa Mines and Geosciences Bureau kung pwede na ba o ligtas na bang pabalikin ang mga residente inilikas mula sa iba pang mga barangay. Connie. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.